Alam nyo, may isang parte ng kultura natin na akala natin kilalang-kilala na natin. Pero sa likod nito, may itinatago palang buhay na kwento. Sa pagsusuring ito, silipin natin ang mga titik na hindi lang pala isinulat sa nakaraan, kundi patuloy pa ring humihinga hanggang ngayon. Kasi pag sinabing baybayin, anong unang pumapasok sa isip nyo? 'Di ba? Madalas design na lang, pang t-shirt, pang souvenir, o di kaya astig na tattoo. Pero heto ang twist. Hindi lang pala siya isang picture ng nakaraan. Sa malalayong lugar sa Pilipinas, ito ang pang-araw-araw na buhay nila. Isang tradisyon na literal na inuukit sa kawayan. So para mas maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating buwagin yung isang common na akala ng marami sa atin tungkol sa mga sinaunang sulat natin. Kasi yung kwentong nakasanayan natin parang ang simple lang, no? Dumating yung mga Kastila, dinala yung alpabeto nila, tapos yung baybayin, ayun, dahan-dahang nawala. Naging parang drawing na lang, mga guhit na walang boses. Pero, paano kung hindi pala yun yung dulo ng kwento? Dito na nagiging super interesting eh. Paano ko sabihin ko sa inyo na yung kwento ng pagkalimot ay hindi pala totoo para sa lahat? Na may mga komunidad kung saan yung mga titik na to hinding-hindi namamatay. Dito na tayo sa puso ng kwento natin. Dito natin makikilala yung mga taong hinding-hindi binitiwan ng mga sulat na to. Sila yung mga tunay na tagapangalaga. Sa mga liblib na bahagi ng Palawan at Mindoro, may dalawang grupo ng mga katutubo na nagsisilbing, guardians ng ating sinaunang pagsulat. Sila yung mga tagbanwa at yung mga buhid mangyan. Sila yung buhay na ebidensya ng kasaysayan natin. At you know what? Hindi nila ito tinatawag na baybayin. May sarili silang pangalan para rito. Surat o minsan calligraphy. At para sa kanila, grabe, hindi lang to basta alpabeto. Ito yung pamana, isang sining na ipinapasa sa bawat henerasyon, hinubog ng daan-daang taon. At kung titingnan natin to, makikita niya agad, no? Kahit magkakaugnay sila, yung sulat ng tagbanwa at buhid may sariling identity. Iba yung itsura, iba yung style. Patunay na nag-evolve sila at nabuhay ayon sa sarili nilang kultura. At ito siguro yung pinaka-importante sa lahat. Para sa kanila, yung pagsusulat, hindi lang yan para mag-usap. Bawat ukit may kasamang intensyon, parang dasal, isang mensahe para sa mga anito at sa kalikasang sobrang iginagalang nila. So, saan nga ba nila isinusulat ang mga makapangyarihang titik na to? Ano yung nagsilbing papel at ballpen na mga ninuno natin? Ang simple pero sobrang galing ng proseso nila. Mula sa pagpipili ng tamang kawayan, sa paghahanda nito hanggang sa dahan-dahan at maingat na pag-ukit gamit yung maliit na kutsilyo na pisaw ang tawag nila. Isang sining talaga to na kailangan ng tiyaga at galing. At heto yung pinaka-cool na comparison. Isipin nyo to, bago pa man nagka-cellphone at text messaging, mayroon na tayong sariling version. Yung mga ninuno natin, nagpapadala na ng mabilisang mensahe, hindi sa screen ng phone, kundi sa balat ng kawayan. Ang galing, di ba? At hindi lang yan, basta hi-hello na mensahe ha. Yung kawayan, ito yung naging diary ng buong buhay nila. Dito nakasulat yung mga tula nila tulad ng ambahan, yung mga kontrata nila sa negosyo, yung mga sweet na love letters, at syempre yung mga epikong kwento ng tribu nila. Pero gaya ng maraming mahahalagang tradisyon, itong pamanang to may kinakaharap na malaking hamon sa panahon ngayon. At ito yung medyo nakakalungkot na realidad. Tingnan nyo, habang yung mga nakakatanda, master pa nila yung sining na to, yung mga kabataan, parang unti-unti nang nawawala ng interes at kaalaman. Yung modernisasyon, yun yung nagiging banta. In short, itong buhay na kasaysayang to, nasa panganib na maging alaala na lang. Katulad na lang ng nangyari sa baybayin na alam ng marami sa atin. Totoo yung threat na baka tuluyan na siyang makalimutan. Pero teka, may pag-asa. Dahil sa sobrang halaga nito, kinilala mismo ng UNESCO ang mga sulat na to. Isinama pa sa prestihiyosong Memory of the World Register. Isipin nyo, yun ay isang pandaigdigang pagkilala na itong pamanang to ay dapat ingatan para sa buong mundo. So ano nang susunod? Paano natin sisiguraduhin na itong mga titik na to ay mananatiling buhay para sa mga darating pang Pilipino?
Kasi yung pag-aaral ng surat, hindi lang yan parang nag-aaral ka ng history. Ito'y isang paraan para kumonekta tayo sa mga ugat natin. Bawat guhit na isusulat natin, isang hakbang yan para mas maintindihan natin kung sino ba talaga tayo. At ang ganda rito, di ba? Ngayong alam niyo na tong kwento, hindi na lang yung mga tagbanua at buhid yung tagapangalaga. Tayong lahat. Tayo na nakakarinig nito ngayon, may responsibilidad na ring ituloy ang nasimulan nila. Kasama na tayo sa misyon. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Paano mo isusulat ang iyong pangalan? Hindi lang sa papel ha, kundi sa mismong kwento ng ating lahi. Paano mo balak ipagpatuloy ang istorya ng mga buhay na titik na ito? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.